morning. So I'm here to explain some of the concepts from our first chapter in accounting, which is entitled Accounting and its Environment. So here are the topics which I believe need some clarification. Accounting defined, forms of business organization, the fundamental concepts underlying accounting, criteria for GAAP, basic principles used in accounting, the Financial Reporting Standards Council, the Code of Ethics for Professional Accountants, the accountancy profession, and the branches of accounting. I divided this presentation into sections so that you will not get tired watching and listening to me. So let's start. So accounting defined. So accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So ang accounting, ang pinoprovide niyang information ay summarized na expressed in numbers, especially in currency. So ano yung mga summarized information na to? Yun po yung mga financial statements, yung balance sheet, yung income statement, etc. So saan po ginagamit itong mga financial statement na ito? Ito po ay ginagamit ng iba't ibang users, internal and external users sa pagdedesisyon. So ganyan po kahalaga ang accounting, no? Yung financial statement na pine-prepare ng accounting process ay ginagamit sa mahahalagang decisions. So, ano-ano naman yung mga forms of business organization? The first one is sole proprietorship. So, ito po yung mga business na isa lang yung owner. So, common examples po niyan, siyempre, yung paboritong business ng mga Pilipino, yung sari-sari store. Pwede rin po natin i-classify as sole proprietor yung mga dentist, pwede rin yung mga doctors kapag isa lang siya dun sa clinic. At papasok din po under this category yung mga ilan nating small and medium enterprises, kagaya ng mga nakikita nating mga entrepreneurs, no, yung ating mga street sellers or street vendors. Sila po ay maituturing na mga sole proprietors or yung business nila are classified as sole proprietorship. The second form of business organization is partnership. So, the first feature of partnership is owned by two or more persons. So, wala pong limit. Basta two or more persons. So, ito pong mga may kanya ng partnership, tinatawag nating partners, they contribute money, property, or industry. Ano po yung industry? Sa partnership po, hindi lang po pera or mga tangible assets kagaya ng building or equipment ang pwede mong i-contribute. Pwede rin pong mag-contribute ng skill. Okay? So, yun po yung industry. Okay? So, yung contribution po must be to a common fund. Okay, so hindi kanya-kanya. At dapat meron pong intention to divide profits among themselves. So kung mag-o-organize po kayo halimbawa ng isang association, halimbawa, 3 kayo, nag-contribute kayo ng property at money, pero wala kayong intention to have profits, halimbawa ang intention nyo ay charitable work, ay hindi po yan matatawag na partnership. So isa po sa feature ng partnership, dapat meron kayong intention to earn profit at hahatiin nyo yung profit sa inyong mag-partner. So, examples po ng partnership, ito po, KPMG, yan, isa po siyang accounting firm. Actually po, lahat ng accounting firm ay partnership. RJ Manabat and Company. So, ang pinakamataas na posisyon po dyan sa mga accounting firm, kagaya ng KPMG, ay partner. Yan, sila po yung mga boss dyan. Sila po yung mga owners. Yun din po mga law firm, kagaya nito, Guzman, Tañedo, and Acain. Yan po ay partnership ng mga lawyers. Pwede rin po ang mga engineers,
Lawyers, Abratiki Associates Incorporated. At marami pa. Minsan, baka sabihin nyo, yung partnership lang ba ay sa mga ganyang mga professional kagaya ng accountants, engineers at lawyers? Hindi po. Pwede rin po kayong magkaroon ng partnership kahit small and medium enterprise. Kagaya po minsan yung ating mga beauty parlor ay partnership kasi ang may nagpapatakbo, ang may kanya ay dalawa or higit pang mga beautician. So, yan. So, yun po ang partnership. Yan. So, marami pa po. Minsan din po, yung mga restaurant, kung ang may kanya ay dalawa o higit pang tao, so, partnership din po yan. The third form of business organization is corporation. So, ito po ay owned by stockholders. Yan. Artificial being. So, kung mapapansin nyo po kasi yung definition sa ating libro ay legal definition. A corporation is an artificial being. So, himay-himayin po natin, ano? So, nakalagay po kasi sa book is an artificial being created by operation of law, having the rights of succession with powers and properties and attributes expressly authorized by law or incident to its existence. So, yan po ay legal na definition. So, masyado siyang technical, kaya hihimay-himayin po natin. Pag sinabi pong ang corporation ay isang artificial being, ang ibig sabihin po nito, sa mata ng batas, ang corporation ay tao. Kaya lang, artificial. No? Ang natural human being, tayo, yung tao na may bibig, may ilong, may kaluluwa. So, yun yung natural being sa batas. Pag artificial being, hindi siya kagaya natin na may katawan. Pero sa mata ng batas, tao siya. Anong ibig sabihin nun? Sa mata ng batas, ang corporation bilang isang artificial being, kagaya ng natural human beings, ay pwedeng magsampa ng kaso, pwedeng kasuhan, pwedeng magmay-ari ng lupa, pwede siyang pumasok sa mga kontrata as a corporation. So, yun po ang kapangyarihan ng corporation bilang isang artificial being. Para siyang tao sa mata na created by operation of law. Ano pong ibig sabihin nun? Mag-e-exist lang po ang isang corporation kapag binasbasan ng batas. So, hindi po pwedeng mag-meeting lang ang halimbawa, 10 magkakaibigan nag-meeting, magtatayo ng Chubibo Corporation. Pagkatapos ng meeting, may corporation na. Hindi po ganon. Marami pong legal requirements ang pagtatayo ng isang corporation at mag-a-apply po kayo ng lisensya sa gobyerno. Mag-a-apply kayo ang dami nyong mga isasubmit sa DTI, sa SEC, sa BIR. So, kapag nasatisfy na po ang gobyerno na kumpleto ang requirements, mag-i-issue po ang gobyerno ng tinatawag na Certificate of Incorporation. Kapag po nag-issue na ang gobyerno ng Certificate of Incorporation, dun pa lang po magsisimulang mag-exist ang corporation. Kaya po siya tinatawag na created by operation of law. Kailangan mag-comply ang isang grupo na gustong magtayo ng corporation, dapat mag-comply sa requirements ng batas. Kapag nag-comply, saka lang magsisimulang mag-exist ang corporation. Having the rights of succession. Ano naman po ang ibig sabihin nito? Ito po yung dahilan kung bakit ang mga corporation ay mahahaba ang buhay. Kagaya na lamang halimbawa ng Coca-Cola Company na mahigit 100 years. Ang Bank of the Philippine Islands, ang pinakamatandang bangko dito sa Pilipinas, ay panahon pa po ng Kastila yan. If I'm not mistaken, itinayo. Hindi po ako sure doon. Panahon ng Kastila. Bakit po may mga corporation or bakit kaya ng corporation na tumagal ng 100, 200 taon? For sure naman, yung mga nagtayo ng BPI, yung original, kahit pa ng Coca-Cola Company, patay na. So, bakit may corporation pa din?
Nandyan pa rin sila kahit patay na yung mga nagtayo. Dahil po yan sa tinatawag na right of succession. Ano po yun? Ang may kanya ng corporation, as stated earlier, are called stockholders. Kaya po nag-e-exist ng matagal ang isang corporation ay dahil yung mga stockholders po habang dumadaan ang panahon ay napapalitan lamang. Halimbawa, yung mga original na nagtayo ng BPI. So, halimbawa yung isa sa kanila ay namatay, so yung kanyang share sa corporation ay ipapasa lamang sa kanyang tagapagmana. Tapos halimbawa naman, yung isa sa mga nagtayo ng BPI ay ayaw na niya, nagsawa na siya. So, pwede niyang ibenta yung kanyang share. So, ang nangyayari po sa corporation, napapalitan lang yung mga stockholders na sa pamamagitan ng bentahan, ng manahan, ng share, o kaya ng kahit na ano pang paraan ng pag-transfer ng share. Pero kahit napapalitan ang shareholders ng isang corporation, shareholder po at stockholder ay pareho lang, hindi namamatay ang corporation. So kahit nga po halimbawa, ngayong araw na to, halimbawa ang lahat ng stockholder ng BPI ay halimbawa namatay sabay-sabay, halimbawa sa plane crash, for example lang for the sake of discussion lang. Kahit pumamatay lahat ng stockholder ng isang corporation, kagaya ng BPI, hindi po automatic mamamatay na rin ang corporation. Bakit? Gawa nga po ng rights of succession. Yung mga stock holdings or yung mga share ng mga stockholder na namatay, ipapasa lang sa mga tagapagmana nila. Yung mga tagapagmana nila, kung ayaw nilang maging stockholder, pwede naman nilang ibenta. So, ganun po ang nangyayari sa corporation. Yun po yung rights of succession. No? So, yung mga original stockholder, napapalitan lang ng iba pang stockholder sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng bentahan or transfer ng mga share. Pero hindi po ito nangangahulugan na ang corporation ay immortal. Pwede rin po siyang mabankrupt. So yun, mamamatay ang corporation pag siya'y nabankrupt. At pwede rin po siyang magsara kung gugustuhin ng mga stockholder kung pagbobotohan nila. So yun po ang tinatawag na rights of succession. Ano naman yung last part na sinasabi? Powers, attributes, properties expressly authorized by law. Nabanggit ko po kanina sa discussion ko nung pangatlong point, yung created by operation of law, na ang corporation ay mag-a-apply ng lisensya. So, pag nag-apply ka ng lisensya, i-express mo or ilalagay mo sa application mo, ano ba yung mga gagawin ng corporation mo? Ano bang klaseng business? So, yun yung expressly authorized by law kung papayagan. Halimbawa, nagtayo ka ng bus company. So, ilalagay mo sa application mo na ikaw ay magtatayo ng bus company. So, kapag pinayagan ka ng gobyerno, yun yung powers mo na expressly authorized by law. Ano ibig sabihin ng expressly authorized by law? Malinaw na binasbasan ng batas. So, dahil nagtayo ka ng bus company, edi may kapangyarihan kang magpatakbo, bumili ng mga bus. So, yun. Kung ano man yung expressly authorized by law, yun lang ang pwede mong gawin. Kung bus company ka, hindi ka pwedeng mag-operate ng taxi. So, yun ang expressly law. Or, may or siya, incident to its existence. Ano naman yun? Merong mga kapangyarihan ng isang corporation na kahit hindi tuwirang sabihin ng gobyerno ay pwede niyang gawin. Halimbawa, using our situation a while ago, yung nagtayo ka ng bus company. So kahit hindi, pag ikaw ay pinayagan ng gobyerno na magtayo ng bus company, kahit hindi niya tuwirang sabihin, may kapangyarihan kang magmay-ari ng lupa. May kapangyarihan ang corporation mong pumasok sa mga kontrata. May kapangyarihan ang corporation mo na mag-hire ng mga empleyado. So kahit hindi siya tuwirang sabihin ng gobyerno, automatic na yon. Yun yung tinatawag na incident to its existence. So may mga powers, attributes, ang isang corporation na tuwirang sinabi ng batas at meron din naman na
automatic, dahil sa kanyang pagiging corporation, automatic meron siya nun. So, yan po ang ilan sa mga characteristics ng corporation. Ilang example po ng corporation, ayan. So, ayan. Anong corporation yung may ganyang logo? So, obviously, that is Apple. So, isa po siyang American company. Sa mga locals, meron din tayo. Ayan, kagaya ng Metrobank. Yan, alam naman natin, Bangko. At syempre, Meralco. So, yan. Dito po nagtatapos yung first part ng ating presentation. Meron pa po tayong mga susunod na sections.